Binibigyang diin ng mga pagbasa ngayong ika-22 linggo ang kahalagahan ng tapat na paglilingkod at pagmamahal sa Diyos na nagmumula sa puso. Binibigyang pansin ngayong araw na hindi sapat ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kailangan ng pagsasabuhay nito dahil ito ang magliligtas sa atin. Sa Ebanghelyo, tinutuligsa ng mga Pariseo at Eskriba ang Panginoon dahil hindi raw sinusunod ng mga alagad ang mga alituntuning minana nila sa kanilang mga ninuno. Gamit ang turo ni Isaías, tugon ni Jesus, paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang. Pinahayag pa ng Panginoon sa mga Pariseo, niwawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y turo ng tao. Sapagkat hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, ang nagpaparumi at pinagkakasala ng tao ay nagmumula sa puso at kalooban nito. Paliwanag ni Pope Francis, for Jesus, it is important to bring faith back to its center, since there is a great temptation for us to focus on outward formalities only. Many times, we put makeup on our soul, which is a risk of religiosity, of appearances, looking good on the outside, but neglecting to purify the heart. Giit ni Papa Francisco, hindi natin maaring lokohin ang Diyos sa pagkakaroon ng panlabas lamang na debosyon. Jesus does not want outward appearances. He wants a faith that touches the heart. Indeed, it is not what comes from the outside that is harmful, but rather it is born from within. Hindi sa makatuwid sapat ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kailangan ng tapat na pagsasabuhay nito sapagkat ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Hinihikayat tayo ni Jesus na magkaroon ng tunay na diwa ng pagpapakabanal. Kailangang makita ito sa ating kilos, salita, gawa at sa takbo at uri ng ating pamumuhay. Saad ng simbahan, God calls us to enter into His presence, listen to the words of His Son, and be filled with His love. Let us therefore humbly allow the word of the Lord to take root in us and become the foundation of all our actions. For there indeed is a great difference between external observances and the interior life. Nawa, hayaan nating hipuin tayo ng Diyos upang maging karapat-dapat tayong saksi niya sa mundo. Hilingin natin sa Panginoon na linisin ang ating puso sa mga maling kaisipan at kaugalian upang makaiwas tayo sa makalupa at makamundong mga bagay na naglalayo sa atin sa kabanalan. Sikapin nawa nating mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa mga katotohanan sa pananampalataya sa pamagitan ng pagnamnam at pagninilay sa salita ng Diyos. Lumago nawa tayo sa grasya ng Diyos sa pag-iwas sa lahat ng uri ng pagkukunwari at magpunyagi na makamit ang kabanalang nag-uugat sa puso.